Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago po tayo mag-umpisa at bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Pisik. Ang sabi niya, ang sabi ni Pisik ay, Sir, may video na po ba kayo about sa mga buntis na bala? Sabing ko, may advice is wag na iputok kung buntis na ang bala pagka-reload. Ang sabi naman niya ay, thank you po, pero pwede po ba ayusin gamit ang resizer? Makakasira po ba ng baril pag iputok po ang buntis na reload? Gamit ko po 1911 na 9mm TAC Ultra. Napansin ko po hindi naman nagja-jam, kaso baka po makasira. Salamat po sa sagot, God bless. Importante rin itong tanong na ito dahil ito ay may kaugnayan sa pag-iingat. So bago natin yung sagutin ay gusto ko lang muna bumati sa lahat ng isang mapagpalang araw ng linggo, gabi na dito sa Kuwait. At pinapaalala ko lang doon sa mga bago pa sa ating YouTube channel na mga naghahanap pa sa akin para magpagawa ng baril. Wala pa ako sa Pilipinas, 20 years na pa ako nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant na yun. Ayan, at sa mga OFW, mag-ingat po tayo ngayon, taglamig na at usong-uso ang ubo at sipon. Salamat sa Panginoon at ako ay gumaling na matapos makapagpadoktor. Salamat din sa mga concern ninyo at sa inyong mga panalangin, dasal. Ayan, at patuloy lang tayo sa ating YouTube channel. At pasasalamatan ko rin lang yung ating mga silent viewers. Tayo po ay mahigit ng 38,000. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat sa nagsishare, doon sa mga nagla-like at nagko-comment. Okay, at sa mga silent viewers, maraming salamat sa inyo sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya nga po meron tayo ditong GCash number na kung gusto niyo tumulong ay maraming salamat sa inyo. Kaya nga pasasalamatan natin yung mga nagpadala dyan, mga sponsor natin na nagpapadala ng pagmamahal sa ating mga beneficiaries na mga estudyante. Okay, sa pangunguna ni Alfredo Isidro, thank you very much. Ganyan kay Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, ayaw magpakilala, meron tayong unanimous, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. Ganyan din kay Conrado Ilolailio at kay Junard Diaz. Okay, baka may gusto pa sa inyong magpadala ng pagmamahal sa ating mga estudyante. Sana dumami pa yung ating mga sponsor at pag dumami yan at lumaki ng ating YouTube channel, madadagdagan yung ating mga estudyante. Napakasarap po ng tumutulong. Ayan, at sasagutin na natin yung katanungan ni Pisik. Okay, ang advice ko nga, pag nakita ninyong buntis ay wag na ninyong iputok. Ipapaliwanag ko kung bakit. So, paano ninyo malalaman na buntis? Sabi ko nga, pag nalaman ninyo na buntis, meron namang buntis na hindi gaano. Pero isukat din ninyo dito sa inyong barrel kung kayo ay duda. Kung duda lang kayo, isukat din ninyo. Okay, pag kaya na mahirap na ipasok, wag na ninyong iputok. Bakit? Baka yan ay sumabog. Hindi ko naman sinabing sasabog, baka yan ay sumabog. Dahil yung impact ng slide, lalo kung malakas ang baka maano yung firing pin. Baka minsan kasi pag may ang spring ng firing pin, lumalabas yan. So, ang isa pa, hindi ko naman sinasabing sasabog baka lang.
Kasi baka yan ay kaya nabuntis ay puno ng powder. Baka nagkamali yung nag-double pump, na-double yung powder, kaya nung nilagyan ng basyo ay bumuntis, nung nilagyan ng head ay bumuntis. So, wag na tayong manghinayang sa isang bala. Pwede naman yan natin papalitan doon sa nag-reload eh. Sabihin na lang ninyo na buntis na gano'n, pwede nyo papalitan yan kung sa kanya na binili. Wag na nating ipagsapalaran yung ating safety at yung ating baril. Unang-una, baka yan ay umistak pa. Kasi ang sabi naman niya, hindi daw naman nagjajam. Pero, bakit natin ipagsasapalaran? Yung ating safety at yung sa isang putok lang ng bala. Okay, pag tayo bumili sa kanya, halimbawa, bumili tayo kay Juan, Juan, papalitan ko ito yung binili ko sa iyo. Pwede naman yun, kasi nagre-reload din ako nung una eh. Pag may nagpapapalit sa akin, pinapalitan ko. Walang problema yun. Ang isa pa niyang tanong ay pwede raw bang i-resize? Pag po yan ay may powder na at may head na, wag na ninyong i-resize. Baka yan nga ay puno ng powder, kaya nabuntis ay napuno ng powder, hindi kasi natin alam. Baka ma-press yan. Powder yan eh. Baka sumabog nga. So, pagka kasi buntis, pag ako'y nag-reload at nagbuntis, ay tinatanggal ko uli gamit yung bullet puller. Ito yung bullet puller, oh. Wala yung bullet puller ko. Hindi ko alam kung saan napunta yung aking bullet puller. So, ito pala yung bullet puller ko. Tinatanggal ko uli yan gamit itong bullet puller. Tapos saka ko i-resize. Ngayon, pagka luman-luma na kasi ang basyo minsan, sa dami ng beses na ka-resize, hindi na rin talaga na-resize, bumabalik siya. So, hindi ko na ginagamit yun pag hindi na ma-resize. So, ganun talaga ang mga lumang basyo. Baka sobrang luma na ng basyo. Alam niyo pagka sobrang luma ng basyo, numinipis na rin yung niyan. Ito sa ka-resize. Sa ka-resize at saka puputok sa sobrang kalumaan na. So, kung may heads yan at saka may kompleto na, hindi ko na nire-resize yan. Kompleto na, i-resize ko man yan, tatanggalin ko uli itong heads at saka yung powder para safe. Ganun ako kung mag-resize. Kasi, kompleto na yan eh. Kompleto na yan. Anytime sasabog na yan kung may hindi natin alam. Bala yan eh. So, pagka kompleto ng bala, ingatan na natin. Hindi na natin yan pwedeng galawin pa kung anong dapat natin galawin yan. Pwede lang natin yan gamitan ng bullet puller para matanggal yung o yung mga nagtatanong ng pagkagawa ng dami, ito ang ginagamit bullet puller. Okay, at may video na rin ako kung paano gumawa ng mga dami bullet. Kamukha nito, dami bullet na yan. Nilalagyan ko yan ng rubber doon. Sinisiksikan ko ng rubber. Pag nasira yung rubber, papalitan ko ulit. Yung mga mahilig mag-dry fire. At ito ay kinukulayan ko ng kulay pula na pintel pin. Para malalaman ko na yan ay dami bullet. Okay? So, yun. Wag na ninyong panghinayangan pa yung isang bala na buntis. Maaring hindi pa lang tayo nadidisgrasya. Bakit pa natin hintayin na madisgrasya tayo? Basta ang isang pagdating sa baril, kung alam na natin defective, baril man yan o bala, pyesa man yan, huwag na natin gamitin. Kamukha nitong mga ito, dami kong baril. Ayan Hindi pa yan kompleto. May mga baril dyan na may crack. Maliliit lang ang crack. Pero pumuputok pa yan. Pero bakit pa natin gagamitin? Hintayin pa natin na talagang ma-aksidente tayo? Baril yan eh. Basta at saka ang advice ko lagi ay safety.
Safety lagi at saka yung pag-iingat. Huwag na nating panghinayangan pa na gamitin pa kung alam na nating may problema. O yun lang ang masasabi ko sa inyo. At sana yung mga payo ko sa inyo ay huwag ninyong masasamain. O kamukha nung yung mga paglilinis ng baril, yung mga paggagamit ng nylon brass at saka yung wala naman akong intention doon na masamain kayo. O ang sabi ko naman ay kung kaunti lamang ang dumi, bakit pa ninyo gagamitan ng tanso na panlinis o yung mga wire ay pwede naman ang kung konti lang ang dumi. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong gumamit nun. Yung akin kasi, yung mas ako sa pag-iingat at saka yung kung paano natin mapapatagal yung gamit natin. Yun lamang ang sa akin. Hindi ko naman inaano kung anong klaseng paglilinis ninyo. O hindi ko rin sinasabi na huwag kayong gumamit ng ng mga reload. Hindi, basta alam ninyong linisin at alam ninyong ingatan ang inyong baril, yun ang importante sa akin. Alam ninyo ang tamang pag-iingat. Okay, yung sinasabi, safety first. Huwag na tayong manghinayang. Baka tayo ay mahal ang mga baril, mahal ang ating mga daliri, mahal ang ating mata, hindi na natin marireplace. So, ganun lang ang gusto kong ipaabot sa inyo. Ayan, at yung mga nagtatanong sa YouTube channel, sa aking messenger, sa YouTube kayo magtanong para magawa natin ng video. Mahirap kasing gagawa tayo ng video sa messenger. Okay, at babasahin ko lamang yung yung ating mga top weekly highlights of the most engaged audience members, including your top comments. Okay, ito yung mga top comments at saka yung mga top na mga nag-i-engage sa ating mga video. Ibig sabihin yung maraming views. Okay, naunguna sa atin si Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas. Yan, isa nating sponsor. Okay, gano'n din si Ranyuan. Okay, si Ranyuan, 100 plus din ang engagement. Nandito naman yan, no? Pinapublish yan ng YouTube. Okay? O, si Bobby Ubillas, 75 ang kanyang engagement. At si Danilo Prudencio ay 19 ang kanyang engagement. Nandito nakalagay yan. So, yan lang ang ating shout out para ma-inspire kayo na manood ng ating mga videos. Ang advice ko nga sa inyo, kung talagang gusto ninyong matuto ng gunsmithing, panoorin ninyo lahat yung ating mga videos. Matututo at matututo kayo. At kung kayo ay matututo kung kayo manonood ay inyong uunawain. No, baka may namamali akong sinasabi kasi nga itong aking mga videos wala itong edit. Minsan may pagkakamali ako at willing naman akong i-correct ninyo. Yung mga comment ninyo, mag-comment kayo kung may experience kayong iba kasi iba naman yung experience. So, kamukha mga nagko-comment sa akin, ibang experience nila tungkol sa experience nila tungkol sa paglilinis ng baril, experience nila tungkol sa mga reload, experience nila tungkol sa mga mag-comment kayo dyan. Bahala na yung mga makakabasa kung tatanggapin nila o hindi. Hindi ko naman yan minamasama, yung mga pagko-comment ninyo. Ang ayaw ko lamang ay yung below the belt na mga comment na tayo pauwiin na dahil tayo pamali-mali ang turo. Okay, may nagko-comment din kasing ganun. Yun lang ang hindi ko nagugustuhan minsan. At siyempre, nakakasama din ang loob. Bagaman din natin pinapansin, may damdamin rin naman tayo. Okay, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pagtatanong. At sana bago kayo magtanong, panoorin muna ninyo yung videos natin kung may kasagutan na yung tanong ninyo para hindi tayo nagpapaulit-ulit. Okay, pipilitin ko masagot lahat ang inyong mga tanong sa pamagitan ng aking maliit na kalaman. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.